Kumusta mga katupa? Welcome back sa ating panibagong tutorial at sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gamitin yung kapo sa ating gitara. Alright, so yun mga katupa, dahil may ilan na nagtatanong sa akin kung paano nga ba gamitin yung kapo dito sa gitara. Dahil yung iba na bago pa lang natuto sa pagigitara or kahit matagal na, ay hindi pa rin alam kung para saan nga ba yung kapo. Kaya sa video na to, yan ang pag-uusapan natin. Okay, so may mga gumagamit ng kapo na to para lang pagandahin yung tunog ng gitara. Or yung iba naman ay hinahanap lang nila yung fit na chords para sa boses nila without knowing kung ano nga ba or para saan nga ba yung kapo na to. Okay, so itong kapo na to ay para sa pagta-transpose ng chords. Okay? Ito ay malaking tulong lalo na sa mga beginners or mga basic pa lang yung alam sa gitara. Yung mga G, E minor, C, D, diba yung mga ganyang chords, napakalaking tulong ng kapo. Why? Kasi bilang isang beginner ay nahihirapan ka pa mag-explore or gawin yung mga chords na mahihirap like bar chords, may mga ipit, at broken chords, at any chords na hindi mo pa nalalaman. Okay, so ngayon may nakikita kayo sa screen na whiteboard na may mga nakasulat na letters. Yan yung notes na tinatawag. So, related yan dito sa pagtatranspose natin ng chords. Okay, simula tayo dyan sa letter A hanggang G. Yung notes kasi natin ay from A to G lang. So, wala tayong H. Okay? So, makikita nyo dyan, from A to G, ay meron siyang mga sharp. Maliban dyan sa dalawa. Okay? Yung B at yung E na note. So, kapag magsisimula tayo sa A, mga katupa, pataas ng pataas yan hanggang makarating ka ng G. Okay? At kung magsisimula ka naman sa D, of course, kapag nag-forward tayo, ay pataas ng pataas siya at pwede siyang bumalik doon sa A. Okay? Dire-diretso lang yan. Pag naabot mo na yung G, proceed ka doon sa next na chord. So, hindi ka mag-H, okay? Walang ganon. Kaya, balik ka doon sa A kapag pataas na ng pataas. So, ganito yan nag-work dito sa kapo. Okay, so yun mga katupa, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede mong i-like yung video na to. Ano? Alam mo ba na malaking tulong yan sa channel na to? Kasi kapag ni-like mo yung video na to, mas nire-recommend ng YouTube doon sa ibang katupa natin na nangangailangan ng video na to. And of course, kapag gusto mo naman na maabangan yung mga susunod nating tutorial, pindutin mo lang yung subscribe button na nasa baba. Pati yung bell notification, pati yung all, para talagang every time na mag-upload ako, manonotify ka. Okay? Okay, the more na inilalagay natin yung kapo sa ating fretboard, ay tumataas din yung note natin. Okay? So, bawat, makita nyo dito sa gitara natin, may parang square at may bakal na nagdi-divide sa kanila. So, yan yung tinatawag na fret. Okay? First fret, second fret, third fret, so on and so forth. So, paano naman itatranspose yung chords? So, depende yan sa chords or family chords na gagamitin mo dito sa gitara or sa isang kanta na gusto mong i-transpose yung chords. Halimbawa, okay, dito tayo sa pinaka-basic na chords or family chords, which is the key of G major. Okay? So, ganito yung G major. Okay? Halimbawa, yung isang kanta ay hindi mo siya maabot dahil mataas or dahil mababa. So, ngayon, ang gagawin mo ay itatranspose mo ngayon yung chords gamit yung kapo. So, halimbawa, yung G na pinlay natin kanina ay nabababaan ka. Okay? Ngayon, gusto mo siyang taasan from G to D. Okay? So, dahil ayaw mong mag-bar chords na may B minor, kasi sa family chords ng D ay may mga bar chords yan. F sharp minor. Paano mo aabutin ngayon yung key of D from key of G? Okay? Simple lang. Doon sa pinakita ko sa inyo kanina sa whiteboard natin na notes, ay doon tayo magbe-base kung paano itatranspose. Okay? So, ngayon, from G, kita nyo dyan sa screen, hahanapin mo kung nasaan yung D. Okay? Pataas tayo, pataas, kasi gagamit tayo ng kapo. From G, may kasunod siya na note, G sharp. Then, next ng G sharp ay A. A sharp, B, C, C sharp, and D. Okay? So, ngayon, magbibilang ka kung saang fret ilalagay yung kapo para maabot yung key of D. Okay? So, tingin tayo dito sa ating fretboard. Kung key of G yung gagamitin mo na chords or family chords, bilang ka ng fret.
Okay, 1. So, from G, tumaas ng isa, anong kasunod? G sharp. Base dun sa pinakita ko sa inyo na notes. G sharp. Okay? Dahil pangalawang fret na tayo, next na note niya ay A. Okay? Continuous yan. Hanggang sa marating mo yung D. A sharp tayo. So, it means, para makuha mo yung key of D, gamit yung family chords ng key of G, tapos gagamit ka naman ng capo, ilalagay mo ngayon yung capo na to sa 7th fret. Okay? Dito siya ilalagay. Tingnan natin kung magkatunog ba. So, ngayon, ano yung chords na gagamitin mo? Doon ka pa rin sa key of G. Okay? Alright? At napansin natin dyan na nag-iba yung tunog niya compared sa standard na D or normal na D. So, pakinggan muna natin yung may capo. Okay? Pakinggan naman natin yung normal na D. So, the same chords pa rin yan, although hindi parehas ng shape ang ginawa natin. So, ngayon, paano naman kung ibang family chords yung gagamitin mo? Sundan mo yung ginawa mo kanina or ginawa natin kanina, pero, syempre, iba na yung chords na gagamitin natin. Depende yan sa inyo. Okay? Halimbawa, isang halimbawa na lang to. Last one. Gagamit ka ng key of C. Okay? Ngayon, gusto mo naman maabot yung key of E major. So, saan natin ilalagay ngayon yung capo? Ipagpalagay natin na yung boses mo ay nasa key of E. Okay? Sundan natin yung pattern kanina. Okay, from C, tingin ka dun sa notes natin. Okay? From C, hahanapin mo ngayon yung E. Okay? So, from C, magbibilang ka papunta ng E. Pataas ng pataas. Okay, so from C, dagdagan natin ng isang fret or ilagay natin yung capo sa first fret, hindi pa siya key of E. Siya ay C sharp. Okay? Then, next fret ay D. Tumataas yan. At next na fret, third fret ay D sharp. And sa fourth fret, E. Okay? So, nakita nyo yung pagtaas ng note at narating na natin yung E na chord. Right? Ilalagay mo ngayon yung capo sa pang-apat na fret. 1, 2, 3, 4. Okay? Then, syempre, yung key of C pa rin yung gagamitin mo na chords. Key of E na yan. So, pakinggan natin ulit. Then, yung normal na E. So, ganun lang kadali na i-transpose yung chords gamit yung capo. Ngayon, kapag gusto mo i-apply sa ibang chords, pwedeng-pwede. Sundan mo lang yung pattern, basta't itong tatandaan nyo, habang dumadagdag ng fret, yung pinaglalagyan natin ng capo, ay tumataas din yung notes from the key na gusto mong gamitin. Okay? Take note yan kasi yung iba nagtatanong, paano daw po kung ganito? Okay? So, depende yan sa pinaka-key na gagamitin mo. Okay, so isa sa kagandahan ng paggamit ng capo mga katupa ay sa praise and worship. Okay? Halimbawa sa isang worship team ay merong dalawang nagigitara. So, hindi pwedeng yung dalawang nagigitara ay pareha sila ng normal chords. Okay? Halimbawa, nasa key of G, yung isang gitarista. Tapos yung isa naman, naka G din na ganito. So, walang mangyayari na collaboration ng instrument kapag ganun ang ginawa. Okay? So, ang pwedeng gawin ng isang nagigitara ay gagamit siya ng capo, which is the same chords pa rin or the same key doon sa tutugtugin na kanta. Okay, so yan mga katupa. I hope na naipaliwanag ko sa inyo at may natutunan kayo sa video na to. I-explore nyo lang yung gitara. Tigit sa lahat, ask tayo lagi kay Lord ng wisdom. Dahil kay Lord galing lahat ng talent. Okay? So yan mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. And all the glory belongs to God.